Praise God. Salamat dun sa mga kapatid. Hindi ko man ma-mention yung mga pangalan ng mga nagsasakripisyong mag-invest, mamuhunan. May yung iba mga nagpahiram. Antay-antay lang po kayo. Manalangin po tayo. Sana po ay kailangan po kasi din ng pinansyal. Bagaman talagang hindi naman talaga yan ang focus ng simbahan natin. Pero paano natin pananatilihin yung pangangaral at promotion ng ebanghelyo, lalo na ang ministry ng ebanghelyo ng Panginoon? Cheerful giving. Hindi naman tayo titigil na ipangaral ang ebanghelyo, ang mabuting balita, sapagkat yan po yung pag-ibig ng Diyos. Malimit ko pong ilagay dito sa ating whiteboard yung ito po yung pinakapag-ibig ng Panginoon o ng Diyos sa ating buhay. Kasi nga po, malimit nating banggitin at kahit naman sa simbahan, sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang kanyang nature. Yun ang kanyang kalikasan. Kaya mula sa pag-ibig niya, ibinigay niya yung kanyang buhay. Romans chapter 5, verse 8. But God commended His love toward us. Pag sinabing toward us, sa bawat isa sa atin, walang pinipili, walang itinatangi, walang favoritism. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, samantalang tayo ay noon, yung kausap ni Pablo, yung mga mananampalataya doon sa Roma, yung mga first century believers, no, na noong sila'y wala pa kay Kristo, makasalanan pa sila, pero namatay na si Kristo. At maging sa atin, makasalanan pa tayo, ay namatay na siya. Mayroon na tayong manang kasalanan kasi lahat ng tao ay bumagsak sa kasalanan dahil sa pagbagsak ni Adam. Pinaksan natin yung pananampalataya kasi maselan ang pananampalataya. Hindi ito basta-basta dahil napag-aralan natin, ito'y desisyon. Ang pananampalataya is personal, bawat isa. At ito'y desisyon ng bawat isa. At sa desisyon ay kung maniniwala ka, kung mahihimo ka, kung nagpapakumbinsi ka sa Diyos. Nahimo ka ba ng Diyos? Diba? Yun ang faith. At sa pananampalataya, ito ay hindi mo hinahanap kung ano yung, kung matutuwa ang tao, kung maraming kakampi sa'yo. Hindi. Ang pananampalataya ay ang Diyos lang ang ating binibigyan ng kaluguran, no? At ang ating pinanampalatayaan ay yung kung nakita natin, kung nakumbisi tayo na tayo ay mahal niya, na ikaw, ako, ang bawat isa sa atin ay talaga bang mahal. At yung bang pagmamahal na yun ng Diyos ay nakita mo na at malinaw sa iyo, naunawaan mo, na pagtanto mo, na pag-aralan mo, na totoo at wala lang hihigit at walang maikukumpara doon sa pag-ibig na yon. So dapat ganoon sa bawat isa sa atin na wala nang maikukumpara, walang hihigit, walang anumang bagay na mas mahalaga doon sa pagmamahal na yon. Yun po yung kaya ka nananampalataya. Kaya ka nagdesisyon na tinanggap mo si Jesus at ang kanyang ginawa sa krus dahil naunawaan mo. Kaya importante po ito na maunawaan eh. Hindi po ito basta yung parang relihiyon na sa krus, namatay siya, nabuhay na maguli, para tayo tinubos. Hindi, kailangan maliwanag sa iyong isipan at na pagtanto mo na wala nang hihigit pa sa pag-ibig na yan. Yan na yung pinakamataas na level ng pagmamahal. Kasi pagka hindi mo siya ipa-priority. Hindi ka magiging hindi bukal yung paggawa mo, yung paglilingkod mo, yung pagbibigay mo, yung pagsabi sa pinansyal, o anumang contribution na magagawa mo, hindi ka magiging bukal. Kasi hindi mo yun, pag hindi yun ang motivation, yun yung sinasabi ng 1 Thessalonians, nagbibigay tayo ng panahon at oras. Maganda makita niyo yung matuwa, mayroon kang galak, mayroon kang kapanatagan, mayroon kang katiyakan na yung ginagawa mo, di nawawalan ng kabuluhan dahil naiintindihan mo. Sabi diyan, remembering without ceasing your work of faith. Yung ginagawa, galing sa pananampalataya mo. Yung sinasabi ko kanina. Naunawaan mo, tinanggap mo, pinaniwalaan mo, nakumbisi ka na mahal ka ng Diyos. Dahil dito, hindi dahil doon sa kung ano yung
sistema ng relihiyon. Na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya. Di ba? Yung ginagawa mo, nanggagaling sa pananampalataya. At yung pananampalataya mo, maliwanag na mahal ka ng Diyos. Kasi, di ba yung pinag-aralan natin noong nakaraan, 2 Corinthians chapter 4, the love of God constraineth, tama ba? Us. Yun na nagtutulak, force o power na nagtutulak sa iyo kahit na minsan mahirap, kahit na minsan meron kang problema. Kasi yung lupang ito, yung pamumuhay sa physical, sa lupang ito, hindi nawawalan ng problema. Sa pamilya, minsan sa financial, diba, sa sarili mo, diba? Hindi nawawala yung problema. Pero sa kabila ng mga bagay na to, pag maliwanag sa iyo at lumalago ka sa pag-ibig, sa pananampalataya, kaya dapat lumalago sa pagkilala, sa pag-unawa, nagliliwanag, yun yung magtutulak sa iyo. Ginagawa mo, yung mga bagay na yan, hindi yung parang gaya-gaya ka lang. Hindi mo ginagawa yan na dahil baka may sabihin sila. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, maliwanag sa iyo. Kaya sabi doon, aming naaalala walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya. Pagpapagal. Pag sinabi kasing pagpapagal, labor, yung labor po hindi biro yon. Meron yung may puhunan yung pawis, pagtitiis, tiyaga. Kaya yun yung mga bunga ng Espiritu Pag-ibig. Unang-una yung pag-ibig. Inibig ka ng Diyos. Ang unang-unang ibabalik mo yung pag-ibig. Hindi pwedeng hindi. Kung hindi ganito, baka hindi lumalago or baka hindi talaga born again. Pinaksapo kasi namin yan last Wednesday. Isinilang tayo sa salita ng Diyos. May mga verses po yan 1 Peter, isinilang kayo, hindi sa binhing nasisira, kung hindi sa binhing walang kasiraan, yung salita ng Diyos na nabubuhay at nananatili magpakailanman. Na born again ka sa salita ng Gospel of Christ. Meron namang verse. Ephesians 1:13, in whom you also trusted. Nagtiwala ka doon after you heard. Pagkatapos mong mapakinggan yung aral ng katotohanan, salita ng katotohanan, ano yung word of truth? The gospel of your salvation. Diyan ka isinilang, diyan tayo isinilang. At diyan nanahan talaga ang Holy Spirit. Hindi mo kailangan ng pakiramdam. Hindi mo kailangan na ikaw nananayo balahibo mo. Hindi mo kailangan na nararamdaman ng physical mo na para masabi mo na nasa iyo ang Holy Spirit. Ito yung malinaw. Hindi ka na liligaw, hindi ka nag-iimahinasyon, kung hindi galing sa salita ng Diyos na ang dahilan kung bakit ang Espiritu ng Diyos ay natitiyak nasa iyo, kasi nagtiwala ka at nung narinig mo yung aral ng katotohanan o salita ng katotohanan na ebanghelyo ng kaligtasan. At pagkatapos mong paniwalaan, ano sabi diyan? Kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. So matitiyak mo kung ang Holy Spirit nasa iyo. Alam niyo, merong talata doon sa 2 Corinthians 13:5. Examine yourselves, whether you be in the faith. Kung kayo ngay talagang nasa pananampalataya na, prove your own selves. Sabi dyan ni Paul, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyo nalaman sa ganang inyong sarili na si Yeso Kristo o ang kanyang Espiritu ay nasa inyo na. Pag ginamit mo yung the Bible interpret itself, sabi ko ito yung malaking pakinabang na yung sabi ng 1 Corinthians 2:13, comparing spiritual things with spiritual, the Bible interpret itself. Dito ka rin huhugot nung hindi yung sarili mong imahinasyon, hindi yung sarili mong katwiran, hindi yung sarili mong observation. Salita pa rin ng Diyos ang iyong gagamitin. Para matiyak mo na sa pananampalataya ka. Para matiyak mo na hindi nasasayang yung ginagawa mo, yung oras mo. At natitiyak mo na ang Diyos ay nalulugod kasi nanggagaling sa kanyang salita. Examine yourselves. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Bakit sinabi ito ni Pablo? Kasi alam nyo, pag binasa mo yung 12, yung 13, kasi yung iba kasi maliit ang pagtingin ng mga first century believers in that time kay Paul. Kasi siya yung huling apostol. Kaya parang yung mga iniaaral niyang salita, parang walang masyadong dating sa iba at hindi napapahalagahan. Sabi niya, hindi naman niya pinangangaral ang kanyang sarili, hindi naman niya inaano yung kanyang sarili. Sabi niya, ako nga ang pinakamababa sa lahat. Kaya lang, tiyak niya sa sarili niya na si Kristo mismo ang nag-reveal nung gospel. Kaya kung merong mga tao na lubusang siguro parang
nakikisama lang sa kanya. 2 Corinthians chapter 12. Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Sapagkat ano nga ang inyong ikinahuli sa ibang mga iglesia, kung hindi ang ako'y hindi naging pasanin sa inyo, o pasanin ninyo, ipatawag ninyo sa akin ang kamaliang ito. 14, narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kung hindi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kung hindi ang mga magulang ang mga anak. Ang tinutukoy niya kasi dito, hindi naman siya nagmolest doon sa kanilang mga bagay na ibinibigay. Hindi yun ang kanyang priority. Sa 15, at ako'y gugugol na may malaking kagalakan at paggugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti. Datapot magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo. Kung hindi dahil sa pagkatuso ko, kayo'y hinuli ko sa daya. Kayo bagay aking dinaya sa pamamagitan ng sinuman sa mga sinugo sa inyo. Makikita nyo rito, nagpapaliwanag siya na kayo ba'y dinaya ko? Ibig sabihin, marahil hindi totally yung maraming mga nasi-share niya in that time sa mga first century believers ay hindi lubusa, mayroong pagdududa sa kanya. 17, kayo ba'y aking dinaya sa pamamagitan ng anuman sa mga sinugo sa inyo? Yung mga taong ipinapadala niya, pinamamanigan ko si Tito at sinugo kong kasama niya ang kapatid. Kayo bagay dinaya ni Tito? Hindi baga kami ay nagsilakad sa isang espiritu? Hindi baga kami ay nagsisunod sa gayunding mga hakbang? Kasi ang hirap in their time, wala pa yung wala pa yung kasulatan ng bagong tipan. Siya mismo yung sumusulat nung kanyang mga aklat na isinulat sa iba't ibang iglesia. So, ang ibig sabihin, yung senaryo, nandun pa yung doubt, andun pa yung hindi lubusang pagtitiwala. Kaya maaaring parang, kayo ba'y aking dinaya? Yun yung context. Ngayon, natitiyak nila, sabi ni Pablo, na yung ginagawa nila sa Espiritu. Ibig sabihin, mula sa Diyos. Sa ating panahon, tiyak natin, kapag nanggagaling sa salita ng Diyos, hindi ka dinadaya. Amen po ba? Kaya ang pinakamataas na authority sa church, hindi yung leader. Ang pinakamataas na authority sa church, yung salita ng Diyos. Isang malaking kamalian na parang ang authority ay nasa leader, na kung ano sabihin niya, yun ang susundin natin. Yun ang gagawin natin. Hindi. Dapat, ang scripture, ang Diyos, ang may authority sa mga, lalo na sa iglesia, sa mga believers. Amen po ba? Nakatitiyak tayo na nagagaling sa ng Diyos. Maging yung ating pananampalataya, yung decision mo, kaya tayo hinihimok na mag-aral, at talagang dito, ito ang bigyan ng authority, wag yung man-made theory, man's wisdom, sariling haka-haka, sariling kuro-kuro, doon tayo mag-ingat. Maski sarili natin, kailangan nanggagaling sa salita ng Diyos. Bakit? Kaya nung bandang huli, sabi ni Pablo, verse 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Yung kausap niya kasi, andun yung pagdadoubt, na baka yung authority ni Pablo, tsaka yung kasamahan niya, sina Timoteo, sina Tito, ay talagang hindi galing sa Diyos. Yun ang makikita nating maliwanag na sinasabi ng context. Ngayon, sa paksa natin ng pananampalataya, kaya bakit ko sinasabi at pinauulit-ulit, matitiyak mo sa sarili mo kung ikaw ay nasa Panginoon. Kasi ang binibigyan mo ng authority, kung bakit sina-challenge ang bawat isa na magbasa, mag-aral, maging pamilyar, at huwag lang yung basta tayo parang nakagaya nung araw na, sabi ko nga, dapat magkaroon tayo ng pagbabago, revolusyon. Bagaman hindi ito yung ating nakasanayan, pero dapat ganito talaga na ang ating authority sa scripture, sa salita ng Diyos, sa aral. Kasi sabi doon, no, pagkatapos yung mapakinggan, paniwalaan ang aral ng katotohanan, ang salita, word of truth, ang salita ng katotohanan, at pagkatapos ay ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at pagkatapos inyong paniwalaan, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Doon mo matitiyak ang Holy Spirit, paglaban mo na, nasa iyo. Pero pag malabo, kaya nga sabi ng 2 Corinthians 4:3-4, if our gospel be hid, kung ang aming ebanghelyo ay may talukbong, ibig sabihin, hindi maliwanag, it is hid to them that are lost. Ligaw pa siya. Wala pang katiyakan ang kanyang
pagkaunawa. Bagaman ayaw nating humatol, pero may posibilidad, pag sinabing ligaw, asa-alanganin ka. Kaya maganda yung hamon ni Apostol Pablo, siya sa atin ninyo sarili nyo, kung kayo nasa pananampalataya. Dahil kung ito'y parang politika na paramihan, politika, ang wini-win niya yung gusto ng tao, para ma-win ang marami. Hindi. Dito, makikita natin, ang binibigyan natin ng importansya, ang Diyos at ang kanyang salita. Kasi minahal ka niya. At sa kanyang pagmamahal, sabi ko nga, ang Diyos ba mayroong emosyon? Nalulungkot siya. Di ba? Napipighati siya. Ang pag-ibig, di ba? Pag ikaw ay meron kang gusto sa iyong mahal sa buhay, pero kung halimbawa, ang iniisip mo ay para sa kanyang kabutihan, para sa kanyang ikagaganda, pero hindi niya yon napapahalagahan, tapos nire-reject pa, di ba sakit? So merong emotion ang Diyos. Ang kaibahan sa Diyos, wala na siya sa laman. Noon, si Jesus, nagkatawang tao, nag-incarnate, nasa laman. Kaya lang, ang kaibahan ng kanyang incarnation, wala siyang sinful nature. Di ba? Kasi isinilang siya, nabuo siya sa sinapupunan ni Mary na walang nangyaring natural na sitwasyon. Kaya wala siyang manang kasalanan. Kaya perfect siya. Wala siyang kapintasan, hindi siya nagkasala. Ngayon, bakit sinasabi sa Bible na ang puso ng tao ay mandaraya? Kasi nga, na-contaminate ng sin in the flesh. Maging yung ating isipan, bakit sinabing darkened noon, bakit na-corrupt? Kasi nga, na-contaminate nung sinful nature ng sin in the flesh. Yung isip natin, yung mind, yung ating heart, di ba dito nag-aano yung emotion, may combination ng flesh, may combination yan, kaya corrupted yung isipan, namatay yung espiritu ng tao nung na-dominate nung sinful flesh, sinful nature, na mismong nasa katawan ng tao. Kaya yung pag-ibig ng tao, nagbabago. Yung pag-ibig ng tao, hindi mo mapagtitiwalaan. Merong iibigin ka lang pag merong pakinabang sa'yo. Yun ang kahinaan ng tao. Habang maganda ka sa paningin niya, iibigin ka lang. Pero pagka yung nakita na di na maganda yung proportion ng katawan, hindi na maganda yung mga skin niya, para hindi na nagbabago na. Kung talagang hindi na build yung pag-ibig, nagbabago, nawawala. Kaya yung pag-ibig ng tao, iba sa pag-ibig ng Diyos. Kaya huwag tayong magtiwala sa sarili nating, dahil nga tayo ay may flesh, may physical, na ito po ay corrupt. Mabuti na lang, sa ginawa ni Jesus sa krus, tinapos yung bisa niyan. Kaya napaka-importante nung manampalataya ka, at wala nang, pag pinag-aralan mo, pag binulay-bulay mo, wala nang hihigit doon eh. Walang kayamanan na maitutumbas doon. Hindi ka maiinggit doon sa mayroong mga bilyonaryo, swerte ng kanilang mga anak. Kasi kahit na nakorrupt, kinuha sa korupsyon, mamamana ng kanilang mga, diba? Sarap ng buhay nila, na maiinggit siya iba. Hindi ka na maiinggit doon eh. Kasi alam mo, pag maliwanag sa iyo yung pag-ibig ng Diyos, na walang hihigit na value doon, hindi mo yun ipagpapalit, mananatiling meron kang joy, hindi ka maiinggit, hindi maghahari yung inggit. Ma-overcome mo yung pagkainggit ng laman kasi nga maliwanag na sa iyo na wala nang hihigit sa kagandahan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So yun po yung pagmaliwanag sa atin yung ating pinananampalatayanan. Amen. Amen po ba? Yun yung magmo-motivate sa iyo. Your work of love, a work of faith, labor. Pag sinabi nagle-labor ka, ando na sakripisyo mo eh. Kaya nga yung nanganganak hindi madali, nagle-labor. Hindi madali. Kaya yung mga nanay na, di ba saludo ang mga anak, dahil yung dinaanan nilang pagle-labor, hindi madali. So pag pinag-usapan natin dito, na yung pananampalataya, nagbubunga yan ng may gawayan. Tama si Santiago, ang pananampalatayang walang gawa, hindi totoo. Ang pananampalatayang pakunwari, walang gawayan, wala yung bunga. Pero yung totoong pananampalataya, alam niya yung pag-ibig ng Diyos, puspos siya ng pag-ibig, bihag siya ng pag-ibig. Kaya sabi ko nga, tama yung kasabihan na mayroong dalawang klase ng grace na ginawa ng Panginoon na dumating sa isipan ng tao. Ano yun? Isang
amazing grace sa isipan ng isang tao. Isang grace sa laula. Ano yung sa laula? Ligtas na tayo. Kahit gumawa ng kasalanan. Sabi naman ng Romans chapter 5, hindi naiintindihan eh. Kasi ang pag-ibig daw, ang biyaya daw, unconditional. Unconditional, nung hindi pa naliligtas ang tao na kahit gumagawa siya ng kasalanan, inibig na siya ng Diyos. Kailangan lamang niyang malaman na pinatawad na siya. Kasi sabi ng Romans chapter 5, where sin abound, grace, much more abounding. Hyperusio. Talagang much more abounding. Teka, kasi po pag hindi po tayo nag-aral, matatangay tayo na lamang nung basta-basta na sinabi na kaya mo lang daw malalaman na mahal ka ng Diyos. Yung pag gumawa ng matitinding kasalanan, mahal ka pa rin ng Diyos. Pag hindi natin naiintindihan ng lubusan ang pag-aaral ng Bible. Kasi pag sinabing unconditional love, hindi ibig sabihin yan, pwede ka pang gumawa ng maraming kasalanan. Hindi. Dadalhin ka nga niyan sa mas magandang buhay, manner of life. 2 Timothy 3:10. But thou hast fully known my doctrine. Alam niyo po, pag si Pablo nagsasabi dyan, yung doctrine niya, ito yun, yung mystery ng gospel. Sabi niya kay Timothy, but thou hast fully known my doctrine. Ngunit sununod mo ang aking aral. Ano sumunod? Manner of life. So yung ugali, hindi parang salaula. Hindi salaula yung biyaya. Yung bunga ng biyaya, sa totoong nakaunawa nung kagandahang loob ng Diyos, abay magiging kamangha-mangha. Magkakaroon siya ng long suffering, patience, di ba? Magiging matyaga, mapagpahinuhod, matiisin, mapagbigay. Malinaw naman yung sinabi ng verse na yan. Kapag alam mo ang doktrina ng mystery ng gospel of Christ, malaking tulong yan sa pamumuhay. Maganda yung magiging bunga. Naunawaan mong ibinigay ni Kristo sa iyo lahat, ibibigay mo rin ang buhay mo kay Kristo. Alam nyo, pag ikaw ay humibig, nakita mo, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay. Samantalang tayo'y makasalanan pa. Naintindihan mo ba yon? Maliwanag ba sa isip mo yon? Kung maliwanag sa isip mo yon, abay, daig mo pa tumama sa loto sa kagalakan. Kaya yung pagmamahal mo, ibabalik yan eh. Amen. Maglilingkod ka eh. Kung alam mo na yung pananampalataya mo ay totoo, kaya sabi siya sa atin mo, sarili mo, kung ikaw ay nasa pananampalataya, baka papurma-purma ka lang eh. Alam niyo yung kahinaan nating mga tao, mahilig tayo sa mahilig tayo sa, nalala ko yung sinasabi ni Brother Vic noong araw eh. Magkakasama po kami niyan eh. Pagka merong mga birthday yan, mga handaan, tana, nag-iimbita siya. Tapos pag merong nagyaya, kain tayo. Pag yun ay kumakain, sabi niya, sarap nito, sarap na libre. Bakit? Wala man lang andulas. Andulas lunukin, ang sarap lunukin. Yun ang kahinaan natin, mahilig tayo laging sumama sa mga libre. Ito libre to. Ibinigay sa yung walang bayad. Ibigay mong walang bayad. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi mo nililihim. Merong mga tao na pag meron silang hindi, kanya lang yun. Ayaw niya ibigay. Hindi, ibibigay at ibibigay mo yan. Ibabalit at ibabalita mo yan. Hindi ka kuripot. Amen? Hindi tayo kuripot. Ibibigay mo muna yung buhay mo. Hindi na kailangan na ikaw ay italaga, opisyal, ganyan. Maglilingkod ka kahit anong magagawa mong tulong. Kung anong part ang magagawa mong tulong. 1 Corinthians 15:14. Sabi dyan, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Makikita nyo dyan, wag kang ganahang manampalataya pagka walang kabuluhan yung pinananampalatayanan mo. Dahil kung hindi totoo yung magandang bisa nung ginawa ni Kristo na tayo iniligtas mula sa kamatayang espiritual, walang kabuluhan daw yung ating pananampalataya. Kaya pagka naunawaan mo talagang maliwanag yung value ng iyong pinanampalatayanan, ibibigay mo buhay mo. Kasi naunawaan mo kung paano ibinigay ni Jesus ang buhay niya sa bawat isa sa atin, personal. And then ano yung hamon sa 1 Corinthians chapter 15, tingnan niyo yan. Pag naunawaan ng mga mananampalataya, ang pinapahalagahan ni Apostol Pablo na ang ating pananampalataya ay hindi walang kabuluhan, kung hindi may kabuluhan, dahil sa power of resurrection ni Christ, na binuhay niya mag-uli yung ating espiritu. Verse 58, therefore, my beloved brethren,
Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yung iyong ginagawa, yung iyong sinishare, yung iyong kino-contribute alang-alang sa ministry, hindi nawawalan ng kabuluhan. Kapag maliwanag sa'yo, yung doctrine, yung aral. Amen? Kapag maliwanag sa'yo, kaya nga, kailangan liwanagin mo, aralin mo, kasi nanampalataya ka eh. Dinesisyonan mo eh. At dapat hindi ka napabubudol at hindi ka yung basta gaya-gaya lang. Kung di kailangan, maliwanag sa'yo. Your labor is not in vain. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos. Diba? Na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Atin ngang bulay-bulayin ito. Tingnan ninyo, tayo nung araw, nanggaling tayo sa relihiyon. Ikaw ba'y mayroon ng ginagawa? Meron na. Anong ginagawa nyo? Lumuluhod. O di ba? Ang mabigat pa nga nito eh. Pag nabalitaan natin na may nagmilagro doon sa... Nung araw, nung maliliit pa kami, sinasama kami ng nanay ko sa pateros. Kasi merong mga paniniwala na kailangan parang nananata ba na taon-taon pumupunta, di ba? May ginagawa. Hindi wala. Bukod doon, kayo po ba'y nagbibigay? Oo, meron. Huwag niyo sabihin wala. Pagkatapos noon, unti-unti, may pagbabago. Na born again tayo. Pero, na-realize natin, meron pa rin mga, hindi nga bigla eh, hindi agad perfect eh. Na-realize natin na meron pa rin tayong mga error na ginagawa. Pero, may ginawa ba tayo doon? Nung ikaw ay nawala doon sa ganong paniniwala, lumipat ka sa ganito, meron. May mga humahayo pa nga noon eh, di ba? Nagbibigay ka, naglilingkod ka, at meron talagang sakripisyo, tama? Fasting, mga Friday, mga overnight, prayer meeting. Nakaka-attend po ba kayo nun? Masaya. Kasi akala natin ano eh. Pero minsan yung iba dahil out of fear. Ngayon ang ibig kong sabihin ay ganito. Bakit kayo naririto? Bakit kayo nananatili dito? Pinilit ba kayo? Tayo po ba ay naliliwanagan sa salita ng Diyos? Na-realize niyo po ba na tayo ay nasa katotohanan? So, kung ikaw ay nasa katotohanan, pwede nating i-apply ito. Huwag tayong makilos. Maging matatag. Huwag makilos. Na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kasi ang problema, ito observation ko rin. Minsan kasi para tayong inspired, tingnan nasa laman tayo. Pag may pumupuri, pag may recognize, may na-appreciate. At minsan nabo-broadcast pa rito sa pulpito. Ganyan, si ganito, si kapatid. Minsan tatawagin ka pa sa harapan at nire-recognize, may mga appreciation. Wala namang masama. Kaya lang, tanungin minsan natin yung ating sarili. Pag wala na ba yan, hindi na tayo masyadong inspired sa paggawa, sa gawain ng Panginoon. Yun yung isang tanong natin sa ating sarili. Alam nyo, ang pinakasusi pa rin para ma-motivate tayo, kailangan matatag, malalim, lumalago talaga tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang problema nga nasa laman tayo, still. In the spirit, wala na tayo sa laman. In the natural, narito pa tayo sa laman. Alam natin ang kahinaan itong laman na to. At ang sabi ng Romans 7:22, For I delight in the law of God after the inward man. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Kasi the law is good naman eh. The law is spiritual, sabi niya. Kaya lang ang problema, may kaaway siya. Tingnan natin yung 23. But I see another law in my members, warring. Sinabing warring, nakikipagdigmaan yan eh. Against the law of my mind. Yung law of my mind, the law of the spirit, ang kalaban daw is yung nasa members ng kanyang body and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Diba? Sabi nun 23, dapat nakikita ko ang ibang kautusan. Anong kautusan yan? Law of sin yan. Dapat makikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Sa isip mo, andun yung sinasabi ng salita ng Diyos, pero ito'y spiritual. Kasi sabi ko nga sa inyo, para maging very common na, pag sinabing spirit,
diwa. Kaya yung salita ng Diyos, spirit, diwa ng Diyos, kaisipan ng Diyos. Yung mga salita, instruction na iniwan ng Diyos na ipinusulat niya sa mga apostol, sa mga propeta, sa mga alagad, lalo na sa bagong tipan, yan ay kaisipan ng Diyos, Spirit of God, small letter S. Kaya maiintindihan natin yung sinabi ni Jesus sa John 6:63 na it is the Spirit that quickeneth, small letter S. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Ano yon? Word of God. Kasi sabi niya doon, ang mga salita na sinalita ko sa inyo, pag sinalita ni Kristo, galing sa kanyang isip. Kaya itong salita ng Diyos, kaisipan ito ng Diyos, kaisipan ito ni Kristo. Kaya tama yung sabi ng 1 Corinthians 2:16, nasa atin mga naniniwala sa mabuting balita, sa Ebanghelyo ni Kristo, nasa atin, at kung maliwanag talaga sa ating isipan ang Ebanghelyo ni Kristo, walang talukbong, maliwanag, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen? Amen po ba? Nasa iyo, nasa akin, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Galing sa kanyang salita. So yung Holy Spirit, mismo ang Diyos, nalulugod siya, nasasamba mo siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano yung ipinapagawa na dapat natin gawin? Makikita natin yan. Pinag-usapan nila Jesus. Ano yung kalooban ng Diyos? John chapter 6. Sinagot sila ni Jesus at sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakitang mga tanda, kung hindi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Ito yung kainaan talaga natin no? Laging, siyempre, nasa laman tayo Kaya lang, dapat maging matalino habang tumatagal. Kaya ito yung ikinalungkot ni Jesus Hinahanap lang daw niya si Jesus dahil sa tinapay na nakain at sila'y nabusog. 27. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kung hindi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibinigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama, sa makatwid bagay ang Diyos. So pag binasa natin yung 27, ang pinaka-agenda ng Diyos, sabi dyan, labor not for the meat which perisheth, but, saan daw gagawa? For the meat which endureth unto everlasting. Doon daw sa pagkain tumatagal na magpakailanman. Ay ano yon? Everlasting life. Yun yung tinapay na salita ng Diyos, spiritual, spirito. Hindi yung physical lamang. Kailangan ng physical, yes. Nagpakain nga siya. Pero dapat nababago ang isipan. Lalo na pag nakuunawaan na kung ano yung pinapakahulugan talaga at agenda ng salita ng Diyos. Is spiritual, kaya the word is spirit. Ang problema nga, makikita natin dyan, may dumidigma, may humahadlang para mas makita kung ano yung importante. Ano yun? Yung pangangailangan pisikal. Yun yung sinasabi sa Romans, warring against the law of my mind. Yung isipan na unawaan. Ako naniniwala ako, maliwanag na sa atin ang salita ng Diyos. Marami na halos. Pero bakit? Sabi ko nga, bakit ganun kaya kami? Yung aming paglilingkod, kung saan makikita namin na ito'y hindi na nawawala ng kabuluhan. Ngayon pa, na naging maliwanag na ang salita ng Diyos, word of truth, spirit that quickeneth. Bakit hindi ko kayang ibahagi pa ng gusto sa marami? Bakit ako matatakot samantalang ito ang katotohanan? Nandito na tayo sa katotohanan. Nung araw, asipag natin, Lunes, may cell group ako, hanggang Sabado may cell group ako. Bakit ko nagawa yon? Na-realize ko na yung mga ginawa ko noon dahil yung liwanag ng salita ng Diyos ay maliwanag na ngayon, naandun pa sa katalokbungan, may talokbong pa. Alam niyo ba, nung Wednesday nga po, na-share ko yung sa John chapter 5, na pag binulay-bulay mo, may danger yung, ayaw nating humatol may danger yung sinasabing sila kay Jesus, si Jesus lang, wala nang iba, pero hindi maliwanag ang doctrine, ang aral ni Kristo. Tingnan natin. John chapter 5, 37, ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi ni Jesus, kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Sabi ni Jesus. Si Jesus ang sasalita po rito. 38, at kayo ay walang salita niya na nananatili sa inyo. Grabe to. Nilinaw pinarangka ni Jesus na nangangatwiran itong mga Hudyo na sila sa Diyos. Baka Diyos, binhi ni Abraham.
Pero sabi ni Jesus, kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo. Kasi ang context kasi rito, kung ang aking mga salita ay manatili sa inyo, kayo nga'y mga alagad ko. Totoo, kayo, mga genuine na mga anak ng Diyos kayo. Kung talagang ang salita ko, sabi ni Jesus, ay nananatili sa inyo. Special talaga ba ang salita sa inyo? Pero sabi ni Jesus dito sa 38, wala kayong salita ng aking Ama na nananatili sa inyo. 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. So issue na rin ng buhay na walang hanggan eh. Sinasabi na ng kasulatan na mayroong eternal life even sa Old Testament, sa Old Scriptures. Saliksikin ninyo ang mga sulatan sapagkat iniisip nyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Tapos ang sabi ni Jesus, ang mga ito ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So yung scripture, na Old Scripture, yung mga kasulatan, lalo na ni Moises, na sila, sa kanila bayani si Moises, na sa kanila inaasahan nila si Moises, ipinagtatanggol nila si Moises, inilalaban nila si Moises. Pero sabi ni Jesus, yung kasulatan ni Moises, nagpapatotoo tungkol sa akin. Pinapatotohanan ako, sabi ni Jesus. Pero ano problema? Basahin natin, verse 40. Ang problema, sabi diyan, ayaw kayong magsilapit sa akin or maniwala upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako tumanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao. Sabi ni Jesus, hindi ko hinahanap yung kaluwalhatian ng tao, yung purihin siya, yung parang politiko. Ang mahalaga sa kanya, paniwalaan siya dahil siya ay pinatotohanan ng Ama mula pa sa kasulatan ni Moises. Dapat maniwala sila hindi lamang sa sinasabi ni Jesus, kung hindi sa sinasabi ng kasulatan na isinulat ni Moises. Yun po yung sitwasyon. 45. Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama. May isang magsusumbong sa inyo. Pag sinabing magsusumbong, yung parang, sige kayo, pagka ganyan ang inyong ginawa, nireject nyo ako, ay mayroong magsusumbong. Anong klaseng literal ba na sumbong yon? Hindi. Pag binulay-bulay mo, merong magsusumbong sa inyo at ang sabi doon ay sa makatwid bagay si Moises, yung pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa. Isipin ninyo, sila ay very loyal daw kay Moises daw at sila daw ay makadiyos, binhi sila ni Abraham at natitiyak daw nila na sila'y sa Diyos. Pero lumalabas, hindi talaga totoo. Dito ma-analyze natin isang warning ito na mayroong danger na mga tao na sinasabi nilang sila'y sa Diyos at parang okay na yon, sapat na yon, naniniwala naman ako sa Diyos, ako naman ay tumatawag sa Diyos, kami na may makadiyos, pero nga kami mga ritual sa templo na sinusunod. Parang okay na yon. Pero sabi ni Jesus, hindi nyo talaga pinaniwalaan si Moises. Kaya si Moises din ang magsusumbong sa inyo sa Ama. Ano ibig sabihin nun? Yung mga sinabi ng Ama na isinulat ni Moises, pag hindi nila pinaniwalaan, dahil nireject nila si Jesus, dahil yung sulat ni Moises, pinatotohanan si Jesus, yon ang hahatol sa kanila sa darating na galit at poot ng Diyos kung bakit sila ay tatanggap ng parusa. Akala nila sa Diyos sila. Akala nila pinagtatanggol nila si Moises. Ano yung magandang punto na makita natin dito? Selan, kapag hindi talaga ang salita ng Diyos ang pinagkukuhanan mo, ang katotohanan, at meron kang sariling agenda, kagaya nito, meron kang sariling katwiran, meron kang sariling pananaw, kaysa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, akala nyo nananatili ang salita ng Diyos, hindi. Tapos tuloy natin, 46. Sapagkat kung kayo'y nagsisampalataya kay Moises, didiretsa na niya. Sapagkat kung kayo'y nagsisampalataya kay Moises, magsisisampalataya kayo sa akin. Sapagkat tungkol sa akin, siya ay sumulat. So ibig sabihin, hindi totoo talaga yung kanilang paniniwala at sinasabi na sila ay kay Moises. Si Moises ang kanilang pag-asa. Ipinagtatanggol nila si Moises. Ibig sabihin, hindi nila tinupad ang kasulatan. Kaya sinabi ni Jesus sa 42, balikan natin yung 42, datapwat nakikilala ko kayo. Kilala ni Jesus yung mga Hudyo na nagmamalaki, na nangangatwiran. Nakikilala ko kayo na ano? Na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. So ibig sabihin, kung hindi nila iniingatan ang salita na nakasulat at isinulat ni Moses patungkol kay Jesus, hindi totoo
yung ikinoconfess ng kanilang bibig, mahal ka namin, sinasampa ka namin. Hindi totoo. Ang talagang nagpapakita ng manifestation na ikaw ay sa Diyos, at kung susuriin natin, ayon din sa kasulatan, ang totoong born again ay isinilang sa salita ng Diyos. At sabi ko nga nung Wednesday, parallel, all truths are parallel. Kapag mayroong isinilang na sanggol sa physical, maya-maya lang hahanapin niya gatas. Tama? Hahanapin niya pagkain. Ang isang tunay na manifestasyon na ikaw ay isinilang na muli, huwag kayong magagalit. Kaya ko sinasabi na siyasatin mo sarili mo kung ikaw ay nasa pananampalataya. Hindi po ito ibig sabihin na saktan ang bawat isa at ikondena. Kung hindi, pumupunta tayo sa katotohanan na ang binibigyan natin ng authority, salita ng Diyos. Para maunawaan ninyo, parang si Pablo. Si Pablo, sabi niya, sisatin ninyo inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya pa. Kung tinatanggap nila ang kapahayagan ng mabuting balita sa panahon nila. Sa ating panahon ngayon, kung talagang kinukonsidera natin muna sa ating buhay ay ang kanyang salita. Bago ang ano pamang bagay, bago ang ano paman, pakikipagkaibigan, relasyon sa lupang ito, siyempre, una muna natin ang sa Diyos. Yung kanyang doktrina, yung kanyang aral. Bakit? Kasi ito yung napakahalaga. Na kapag yung aral ng Diyos, ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ay maliwanag, tinanggap, mahal ka ng Diyos, magbubunga yan. Hindi ka manghihinayang. Binibiro ko nga lang. Pero sa totoo, parang gano'n na ng ilustrasyon. Hindi ka magiging kuripot sa paglilingkod, sa pagbibigay buhay, sa pagbibigay ng panahon, alang-alang sa ministry ng mabuting balita. Iba na yung ating pananaw ngayon. Hindi na kagaya nung araw. Kasi talagang espiritual. Pero naiintindihan mo. Dahil espiritual, salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko nga, itong doktrina, hindi naiintindihan. Sabi ng iba, yung doktrina, wag natin masyadong anuhin yan. Doctrine divides. Paghihiwa-hiwalayin niya tayo eh. But love unites. Anong klaseng pag-ibig? Ang tinutukoy ng pag-ibig na dapat ay pagkaisahan natin, ito, yung aral ng doktrina ng pagmamahal ng Diyos. Tingnan ninyo, 2 Timothy chapter 2, verse 2. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sino nagsasalita rito? Si Paul. Sinong kausap? Si Timothy. Ano yung kanyang inihayag at itinuturo, ini-instruct kay Timothy? Ang mga bagay na iyong narinig sa akin. Ano yung bagay na narinig? Ano yung palagay niyong sinasabi ni Paul dyan? Wala yung iba kung hindi yung aral ni Kristo. Yung mystery ng gospel. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Why? Malapit nang umalis si Apostol Pablo kasi bibitayin na siya. Kaya sabi niya, kailangan niya ibagbilin kay Timothy na ikaw, yung mga aral na sinabi ko sa iyo, ay yun ay kanyang ingatan at yun din ang kanyang ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kanino mo natutuhan. Kanino niya natutunan? Kay Paul. Ano yun? Yung mystery ng gospel. Continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Di ba yun ang pinakamahalagang bilin niya? 1 Timothy chapter 4 verse 16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa mo nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo, pati na ang mga nagsisipakinig sa iyo. Di ba maselan yung aral? Take heed unto the doctrine. Continue in them. Anong doctrine? Yung mystery ng gospel. Continue in them. For in doing this thou shalt both save thyself, sarili mo, and them that hear thee, at ang mga nakikinig sa iyo. Ang paksa, yung kaligtasan. Ligtas sa sarili niya, ligtas yung nagtuturo, ligtas din yung nakikinig. Di ba? Ganun siya kaselan. Ganun siya kaimportante. Makikita po natin na parang boring sa laman. Parang walang gana yung laman, pero masaya yung espiritu. Sabi ko nga po, pag nag-shift, yun na-renew yung mind. Nag-dominate yung mind. Mapagtatagumpayan na niya yung kalaban, yung laging against. Madodominate niya yun. Hindi laging ito ang pagbibigyan
Bagaman inaalagaan natin itong ating physical, may purpose na, di ba? Parang kagaya ng lesson natin last Sunday. May purpose na. Nabubuhay na yung laman mo, buhay sa paningin ng Diyos dahil umaayon siya sa nais ng Espiritu. So yun yung Spirit control. Nagdo-dominate kaysa sa yung physical ang laging nagdidikta. So sana po habang tumatagal nakikita ninyo yung ganda, yung liwanag ng katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya dapat magsaya tayo. Bakit? Kasi nakalaya tayo doon sa parang kagaya ng mga first century believers na mga Hudyo. Lagi nilang ipinagtatanggol ang kanilang sarili. Kami sa Diyos, maraming ganyan. Ayaw nating humatol, ayaw nating mag-final, pero minsan sabi ko nga, sabi ni Jesus, hindi ako hahatol sa inyo, pero mayroong isang hahatol sa inyo. Ano yon? Ang mga salita na sinalita ko sa inyo, ang hahatol sa inyo. Di ba? Ganun ka liwanag at kaimportante kung bakit ganun natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Okay, balik tayo. Nasagot ba yung ang pag-ibig ng Diyos ba ay unconditional? Yes. Unconditional in the sense para doon sa mga tao na patuloy na gumagawa pa ng kasalanan pero bukas pa ang Diyos na sila ay tanggapin anytime. Gaano man ang kasalanan na gawa nila. Amen? At minsan sabi ko nga, ano ba yung ibig sabihin na malaking kasalanan sa maliit na kasalanan? Kapag ang scripture, ang salita ng Diyos ang iyong pinagbasihan at yan ang magiging totoo, lahat tayo malaki ang kasalanan. Paano nangyayari yun? James chapter 2, verse 10. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Di ba malimit natin magiging ilustrasyon yan? 1 to 10. Yan yung law. Ang sabi ng James chapter 2 verse 10, ito magdi-define kung ano talaga yung kasalanan ng bawat isa sa atin. Sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng tao, hindi sa natural. Sa natural, mayroong mga degree ang kasalanan. Kaya ang parusa may degree din. Diba? Pero in the spirit, lahat tayo, malaki ang kasalanan. Kasi sabi dyan, ingatan mo man ang buong kautusan na ganapin, pero bumagsak ka sa isa, laglag ka na sa lahat. Ano ba yung isa sa magaan na sinasabi ng kautusan? Yung mabigat, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not covet thy neighbor's wife. Mabigat yon. Kung tawagin natin yan sa reliyon, mortal sin. Diba? Malalaking kasalanan. Pero yung magsinungaling ka, insekto lang yun maliit lang yun, hindi nakikita yun Pero sa paningin ng Diyos, sa salita ng Diyos, kahit parang maliit na kasalanan, malaki na rin. Bakit? Sabi dito whosoever shall keep the whole law, but offended in one point, he is, ano sabi doon? Guilty of all. Pag sinabing guilty of all, bagsak ka sa lahat. Kaya sa mata ng Diyos, lahat tayo, malaking kasalanan ang binayaran ng Diyos. Kasi pag yung mindset ng isang tao ay nasa reliyon, hindi naman ako sobrang makasalanan, mabait ako, tumutulong ako sa kapwa. Wow. Kaya pala sinabi na, kahit ikaw ay may good works, pero wala kang pag-submit sa pag-ibig ng Diyos, so di ba may kondisyon? Kung wala kang pag-ibig ng Diyos, evil, that is evil. Good works. Kaya pala merong mensahe na, God or good. Pumili ka. God or good? God. Kasi yung good dito, without God. Knowledge of good and evil. Without God. Independent ka sa Diyos. Kaya sa mata ng Diyos, kahit gumawa ka ng mabuti sa paningin ng mga tao, bayani ka. Di ba? Sabi ng 1 Corinthians 13, ibigay mo man ang iyong buhay, pero kung wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Unconditional, pero may kondisyon. Parang hirap nun, di ba? Ano ang kondisyon? Manampalataya ka. Magtiwala ka. Tanggapin mo. Pag buo ang paniniwala mo, hindi kondisyon dito yung gumawa ka, magbigay ka, pero bubunga yan. Your work of faith, your labor of love, patience, and hope. Amen?